Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone, especially to you sir. So, I am Bainalin Daglo Kulimpain. I am reporter for today. In this topic, we will going to talk about the best way an employee to communicate with a boss. So, number one is stay on the same page. Example nito, kung ikaw yung employee, kung ano yung ipinag-uutos sa'yo ng boss mo, ay susunduin mo. At saka kung ano yung role mo, yun lang yung gagawin mo doon sa trabaho. At alam mo sa sarili mo na hindi ikaw yung boss at ikaw yung employee. So, number two is think ahead and offer solution to problems. So, bilang ikaw yung employee, mag-iisip ka ngayon ng solution na makakatulong dun sa problema ng boss mo. Number three is offer suggestions that produce result. So, mag-iisip ka ngayon ng resolution or magsasuggest ka ngayon ng resolution doon sa problems na alam mo sa sarili mo na yung solution na yon is may proof na or may evidence ka na ito ay makakatulong sa project or problems. So, number four is make your boss look good. So, bilang ikaw, yung employee is gagawin mo lang lahat para magustuhan ka ng boss mo. Like, gagawin mo yung best mo sa trabaho mo para masabi sa'yo ng boss mo na itong tao na to is mapagkakatiwalaan sa lahat ng pagkakataon. So, number five is communicate effectively at work. So, dapat is may communication kayo sa bawat isa at sa boss mo para ma-aware kayo kung ano yung gagawin nyo bukas or makalawa. So, number 6 is communicate on a personal level. So, bilang ikaw yung employee is kakausapin mo siya ng personalan. Pupuntahan mo mismo siya or yung boss mo at itatanong mo siya or mag-uusap kayo ng personal para malaman niyo yung gagawin nyo. Kung may meeting ba bukas or ano yung gagawin nyo sa makalawa. So, number 7 is ask for feedback or help. And then, tanungin mo yung boss mo kung yung naisip mo na solution doon sa problems is maganda ba. Kung hindi naman medyo maganda is humingi ka sa kanya ng tulong. Here's the continuation of my report. So, number 1 is keep the updated your work schedule. So, napaka-importante po nito. So, bilang isang employee or bilang isang estudyante din po, no? So, dapat alam mo yung mga schedule mo. Lagi kang updated. At saka, alam din nila yung schedule mo. Para naman kahit wala ka dun sa work is, hindi ka nila maabala. Kasi, alam nila yung schedule mo. Na hindi mo schedule sa araw na iyon. So, hindi ka maa-absenan. So, number 2 is follow your boss communication preferences. So, kung ikaw yung employees, dapat kung ano yung pinag-uutos ng boss mo, is sundin mo na lang. Lagi kang follow sa kanya. So, number 3 is response straight away. So, kung ano yung pinag-uutos ng boss mo is doon ka na lang lagi. Wala nang patumpik-tumpik ba. So, gawin mo yung pinag-utos talaga sa iyo. So, number 4 is communication, personal matter over the call. So, mas maganda na kausapin mo yung boss mo in personal kaysa sa kausapin mo siya sa telepono. So, it's better na kausapin mo siya in personal para magkaunawaan talaga kayo. So, give a notice when scheduling annual. So, example nito is like dapat lagi kang advance
Like, example is, sa June is, ito yung schedule mo. So, lalagyan mo na ito sa June is ganito yung activities namin na gagawin namin. So, lagi kang updated. So, number 6 is offer to take on more tasks. So, example nito is, kung ako yung employee, bali nakapagtapos na ako ng work ko, is mag-aasa ko ngayon ng another task or activity. So, or maaari din akong tumulong sa teamwork ko. Hindi ibig sabihin na ako na yung magaling, pero para magkaroon kayo ng teamwork or unity pala. So, number 7 is ask advice when you need it. So, like, kung ikaw yung employee or whatever, hihingi or mag-a-ask ka ngayon ng tulong or advice sa katrabaho mo. If ever naman na kailangan mo. Kung hindi naman is, huwag ka na nang magpatulong. Kung alam mo naman yung trabaho mo. Kung hindi mo naman alam yung trabaho mo is, humingi ka ng advice sa may alam. Hindi naman masama na magtanong. So, especially is, be loyal. So, itong be loyal naman is napaka-importante. Dapat, kung nagtratrabaho ka is, dun na nakapokus yung isip mo, yung puso mo, mahalin mo yung work mo, and then gawin mo yung lahat. So, wag ka nang tumingin sa ibang trabaho. Dapat nakapokus ka lang doon sa work mo. So, yung loyalty mo, yung honest mo, yung lahat, ibuhos mo na doon sa trabaho mo. Dapat talaga, yung mapagkakatiwalaan ka talaga, yung wala ka ng ibang iniisip, lagi nakapokus ka lang doon. Mahalin mo siya, bigay mo yung lahat. Yun, that's all. Thank you.